Ito naman, ito naman. Merong katawa-tawa na sinabi si former spokes Harry Roque. Ang nakakatawa dito guys, inakusahan niya ang Amerika na naiinggit kay Pastor Canor. Saan ka nakakita? Medyo mahaba 'tong video na 'to guys, This is around 22 minutes. Kaya sinabi ko na baka mag-extend tayo kasi mahaba 'to, 22 minutes 'to, eh. Pero mga kutsero naman, what kind of ego do you need to have para sabihin mo na isang bansa na mas mayaman pa sa'yo, naiinggit sa'yo? Ibang level talaga 'to. Ibang level guys. Panoorin natin 'to. Ito yung video. Yan. Medyo mahaba, nakikita niyo, 22 minutes. Ayan, 22 minutes and 59 seconds. Actually 23. So, panoorin natin. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Well, unang-una po ako po ay may programa sa SMNI. At ang SMNI po ay ang naging founder niyan, bagamat hindi na po siya involved sa SMNI ngayon, ay ang Kingdom of Jesus Christ na kung saan minsan ay naging executive pastor itong si Pastor Kibuloy. No, it's not minsan. Up until today. Siya pa rin na executive pastor ng KOJC. So meron naman po ako talagang link sa SMNI at hindi ko naman po yan kinakaila. Pero importante lang pong sabihin ko yan para naman alam nyo na kahit papano, meron kaming relasyon din ni Pastor Kibuloy, pero ako naman po bilang isang abogado, patas naman po ang aking komentaryo. Kung mapapansin nyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is, ano ba alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal nagtutulungan sa case build-up. Pag meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Hindi po sinasabi sa iba kung ano ebidensya na yan, at tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. Rosemary Munoz, salamat po sa inyong super chat and happy birthday! Yun lang. Happy birthday, ate. Cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Okay. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho. Okay, sasagutin ngayon natin yan. Sabi kasi ni former spokes, sealed daw yung kaso. Sealed daw yung kaso. At malalaman mo lang daw yan, yung ebidensya laban sa'yo, kapag ikaw ay naaresto na. So-called appointed son of God, Apollo Kibuloy, leader Philippine-based megachurch, Kingdom of Jesus Christ, indicted for sex trafficking. 2021 po ito. November 18, 2021. Bakit ko po ito pinapakita? Kasi, kalakihan ko lang para mabasa nyo. Anong sabi? Indictment unsealed. Ano ulit? Ano ulit? Sealed daw, sealed. But as of 2021, 2024 na today, this year, indictment is unsealed. Kasi medyo nag-contradict 'yon sa sinabi ni former spokes Harry Roque. Okay lang 'yon, baka nagkamali lang. Baka lang nagkamali si former spokes Harry Roque. Yan ng International Criminal Court, no? Na ganyan din po yan. Nag-case build-up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So, pangit ang signal dito ni ni former spokes, hindi siya nagalaw. Anyway, ayun, malaw na. Yun po ay 2024 na. So yan pong alam natin na may kaso siya. Ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera
para po sa human smuggling. Di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang parang mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Kibuloy. Yan po ang sabi ng FBI. Okay. Pero ano pa kung alam natin kay Pastor Kibuloy? Ba't hindi mo Attorney, ba't hindi mo dinispute? Diba? Ba't hindi niya dinispute right then and there, no? Anyway, tuloy natin. Well, yung 2018 February, abay, siya po ay hinarang din sa Hawaii. Okay. At hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga dala-dala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po ata yung nahuli sa kanya at di umano hindi raw ito dineklara kasi hindi ka pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of 10,000 na wala kang deklarasyon. Yes. Pero meron na rin pong aligasyon. Gaya ngayon na meron daw pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano Actually, mga kotsero, nung binasa natin yung kaso, naalala nyo yun? Nung binasa natin yung buong kaso, 10 years na raw niyang ginagawa. More than a decade na raw niyang ginagawa yun. So, kung yung basihan niya is 2018, well, that's well within the decade wherein nag-ooperate si Pastor Canor sa Amerika. At gumagawa ng krimen sa Amerika. Tuloy natin. ano po nangyari noong 2018? Okay? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pastor Kibuloy ng isang Okay. araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. Okay. So, ano- Kwentuhan natin yan. Kulang yung kwento kasi, guys. Kulang yung kwento. Let's fill in the blanks. Sinabi kasi ni former spokes na dismiss yung kaso. Totoo naman na dismiss. Pero let's fill in the blanks. Let's fill in the blanks. Ito na siya. Ito na yung blanks. Ang bagal ng internet. Oh, ayan. FBI probes Kibuloy's Hawaii Church for human trafficking. Ito yun. Ayan yun. Oh, yan yung nakauwi na siya. Anong balita? Ito. Hawaii News Now, a local news outlet, reported that the FBI is focused on Felina Salinas, business manager of Kibuloy's sect, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, in Waipahu, Hawaii. Salinas was among those aboard the plane leased by Kibuloy when federal agents found $350,000 in cash and gun parts. May gun store ba sa Glory Hole Mountain? Anyway, bakit pinakawalan si Kibuloy? Kasi kinlaim ni Salinas na yung pera ay kanya. May sumalo para kay Kibuloy. Siyempre, dahil sinalo nung Salinas yung krimen, natural, papakawalan si Kibuloy. Sinalo nung isa eh. Walang basis to detain Kibuloy. Pero ano nangyari? Years later, 2018, 2019, 2020, 2021, nakitaan na ng probable cause na itong $350,000 na ito ay para talaga kay Kibuloy. Di ba pinag-usapan natin yan noong nakaraan? Na si Salinas was working in conspiracy with Apollo Kibuloy to launder the money. At mga kotsero, sa conspiracy, ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. So mga kotsero, kulang yung kwento ni former spokes. Bakit na-dismiss? Kasi mga kotsero, sinalo siya nung Salinas. And after investigation ng FBI, they found probable cause na, teka, merong conspiracy.
And the conspiracy is between Kibuloy and yung mga nakalista yun. Marami, may mga 40 yata yun na names eh. So ulitin ko lang mga kutsero, sana nirerespeto naman itong mga taong ganito ang katalinuhan ng Pilipino. Lalo na ngayon na ang dali mag-research. I-type mo lang sa Google eh. Apollo Kibuloy, Hawaii case. Lalabas yun, guys. Ano pa po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980. At mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Kibuloy, talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao doon sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking Coliseum sa buong Pilipinas. Mas malaki pa doon sa Coliseum ng Philippine Arena na tinayungan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, Okay, ang so tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Kibuloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang Coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayong mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking Coliseum sa Pilipinas kung yan ay galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Really? Eh kung inipon mo na yun for the past 20 years eh. Nakapag-launder nga siya ng $350,000 eh. Sa isang eroplano lang. It's like asking the same question sa mga iglesia na nagtayo nung arena. Philippine Arena. Tingin nyo ba may mga mahihirap siyang members? What stops Kibuloy from taking advantage of his relationship with FPRRD? Take note. Take note mga kotsero, matagal na niyang ginagawa yan sa Davao. Ilang taon, mayor ng Davao, si PRRD. Hindi naman siguro puro pobre. Sabi niya 6 to 7 million daw yung kanyang yung nasa simbahan niya. Sabi niya. Pero ako hindi ako naniniwala nasa 6 to 7 million yun. Siguro mga 1M. 1 million sagad. 1 million sagad. O sabihin na natin, yung lahat ng 1 million na yan ay magbibigay sa'yo ng piso kada linggo. Ika po, sabihin natin yun yung kanilang tithes. Piso. Sabihin na natin ganun. Conservative tayo. Kada linggo. That means, mga kotsero, yung 1 million, mayroon kang 1 million kada linggo. Kasi may 1 million kang followers na nagbigay sa'yo ng piso eh. So may 1 million ka kada linggo. That means, every month, you have 4 million. Every month. That means, in 1 year, meron kang ilan? So it's not impossible. Hindi imposible yun. And you do that for 20 years. You do that for 20 years. Wala pa dyan mga kotsero, yung sa sindikato niya. Yung yung pinapapunta niya na Maynila para mag-caroling sa loob ng mga bus. Na-experience ko kasi yun eh. Harap-harapan ko nakita eh. Eh syempre, kung let's say legit ka, let's say wala yung yung human trafficking, etc., etc. Piso lang kada miyembro. Kada linggo. Piso kada miyembro kada linggo, assuming na may 1 million ka. Conservative. That's 1 million a week. Eh hindi lang naman 1 million hindi lang naman piso ang ibibigay niya. Kung 10%, kung ika po, o di ibig sabihin 10% ng kinita nila
sa isang buwan, sa isang linggo. Yung ibibigay sa'yo. 10%. So kung kumita siya ng 100K, magkano ibibigay? 10K. Kumita siya ng 30K, magkano ibibigay? 3K. So don't tell us, Attorney Harry Roque, that it's impossible. Mas lalong posible yan kung illegal. Which happened in the case of Pastor Apollo Kibuloy. May illegal activities pa siya. Ano pa alam natin? Well, marami pong inggit kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nung kanyang kongregasyon po, lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas, simula lamang ng 1980, kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig, kasama na ang mga Amerikano sa Amerika. Alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon yan ng evangelism. No? Yung sila po ay mga protestante at ngayon po talaga ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pondong na nakakalap nila na hindi naman po yung pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mulat pa ng mga Katoliko, yan po ay nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig. Kinikilala na isang soberenyang bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. Right. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, una-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagtatithe din ako sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga protestante po kami. Nagtatithe din naman ako, pero yung pastor naman namin, walang ginagawang illegal. Wala ginagawang illegal yung pastor namin. Hindi siya wala siyang kaso ng rape, wala siyang kaso ng sexual harassment, wala siyang kaso ng money laundering, walang embezzlement, walang kaso. Pati itong pastor na pinagtatanggol mo, itong peking mesaya na pinagtatanggol mo, may kaso. Ito yung ito yung bola dyan, guys. Ito yung bola dyan. Sinasabi niya, maraming followers, so imposibleng maging kriminal, etc., etc. Tapos nakakatawa pa yung yung sinabi niya na baka naiinggit lang daw yung mga ibang pastor kasi mabilis daw yung growth ng church, etc., etc. Come on. Kung tutuusin, maliit pa yung church, hindi pa nga mega church yung kay Kibuloy. Ang mega church, mga kotsero, umaabot ng at least 5 to 6 million ang members. Yan ang mega church. Kokonti lang yan. Kokonti lang yan sa buong mundo. Isa na dyan ang Hillsong Church. Yun ang mga mega churches. Actually, conservative pa nga yung 5 to 6 million. Alam nyo, marami tayong mega church sa Pilipinas. El Shaddai, isa yan. Dami na El Shaddai. O yun. Iglesia ni Cristo, yan. Malalaki yan. Mega church din yan. O, lalo Katolik, malaki. Pero ang kasi dito, yung palusot is porke mega church, gusto lang daw sirain si Kibuloy, kaya inimbento ka ng kaso. How are you sure? Paano nyo nalaman? May kinausap ba kayo? Ngayon, ano pang alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, i-type nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Ano naman ngayon, no? Napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbahan Katolika at iba pang mga born-again na mga Christians. Kaya sila siguro nainggit, hindi nila matanggap na isang Pilipino ay magiging kasing
sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naiinggit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin, ng Amerika talaga, isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa Red simbahang herring yung Katolika po, argument ang ni number ano. one na nag-remit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Validated ba yung sinasabi nito ni former spokes? Na maraming ang mga Amerikanong churches ang naiinggit kay Pastor Kibuloy? Kay Pastor Canor? Sino nagsabi sa kanya? Meron namang simbahan sa Amerika na naglabas ng statement na ganun. Ba't nyo ginagawang Ba't nyo ginagawang US versus Kibuloy? It has nothing to do with that. May mga complainants. Nahuli siya. Siya mismo nahuli, gumawa ng krimen. Swerte lang niya na may sumalo sa kanya. Dahil kung hindi siya sinunlan nun sa linas, hanggang siguro ngayon, nakakulong pa rin si Kibuloy. ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy. Na ang kanyang simbahan po, siya ay tinuturing na the anointed son of God. Now, yung sarili kong mga kasimbahan, sinasabi nila, bakit ka nasa SMNI? Mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Kahit Karapatan kulto. po nila yan. At Kaya hindi kulto po yung SMNI, pwedeng alisin yan yung sa kanila. KOJC. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God, no? Pero yun nga po paniniwala nila karapatan nila yan. Yan po'y garantyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatan pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. Ayun, medyo agree naman ako dyan. Ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakompetensyang simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting theology. The answer to bad theology is better theology at hayaan mong magsalpukan yung ibang-ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado na idea, dyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. So, meron... Ano kaya nare-reconcile yan ni former spokes, no? Na the answer to bad theology is good theology. Tama naman. The answer to bad theology is good theology. Kaso, right now, nakaalyansa siya sa isang tao na kiniklaim na siya na ang bagong Jesus Christ. Doktrina na hayaan natin magdebate yung iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya at hayaan natin pumili ang tao kung ano ang kanilang paniniwalaan. Ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Na siya po mula po niyang sinimula ng kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, siya po'y matalik na kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte nung siya'y mayor at siyempre nung naging presidente at matapos na maging presidente ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang naman po si FPRRD ang naging matalik na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Pag-eleksyon po, lahat ng presidente, lahat ng kandidato ng senador, lahat ng kandidato dyan na lokal dyan sa Mindanao at sa Davao lalong-lalo na, pumupunta po kay Pastor Kibuloy para kunin ang kanyang basbas. Ginawa po namin yan nung 2016 election, ginawa rin po namin yan yung sumunod na eleksyon. Pumunta talaga sa Davao at kinuha ang basbas ni Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung totoo yun, pero siguro sa kanila. Siguro sa partido nila. Baka sa partido nila. But I don't think lahat ng mga pupunta kay Kibuloy para lang magpabasbas. Kasi you have other faiths there. You have the Islamic faith nandiyan. You have the born agains nandiyan din. I'm sure yung ibang churches nandiyan din. So, bakit pupunta sila kay Kibuloy para magpabasbas? Kukunti lang naman. Let's say kung 1 million in total followers niya, maliit yun. Para sa church. Para habulin mo yung basbas. Alam natin, kay Pastor Kibuloy, na ako po,
napansin ko talaga ang SMNI dahil dun sa kanilang ginanap na senatorial at presidential debates noong 2022. Super bongga po at super heavy sa intellect ang debate ng SMNI. Kaya po naging kilala natin si Claire Carlos dahil isa siya doon sa panelist na nagtatanong ng napakahirap na mga tanong sa mga kandidato para sa senador at sa presidente. Isa sa hindi natin makakalimutan ay yung sinabi ni Claire Carlos dahil hinihingi daw ata ni Lenny Robredo kung ano yung mga tatanong na mga tanong ni Claire Carlos. Ang sagot ni Claire Carlos, dahil gusto mo magpresidente, hindi ka po pwedeng maghanda ng sagot. Dapat alam mo ang sagot sa lahat ng mga katanungan. So ngayon, yung galing at husay ng mga panelist except for one ng SMNI debates should be credited to SMNI and Kibuloy. Nag-hold sila ng event. Oo, totoo 'yon. Nag-hold sila ng event si SMNI. Pero it doesn't necessarily mean na yung galing ni Clarita Carlos galing din ni Kibuloy. It's not. Para nating sinabi na na si Karen Davila na host ng ABS-CBN election debates, siya yung dahilan kung bakit napakahusay ng ABS-CBN debates. Dahil siya yung nagtatanong. No, it doesn't work like that. Diba? Paano magiging galing ng hindi ko gets yung connection eh. Hindi ko gets yung connection ng SMNI debates sa galing at husay ni Kibuloy. Hindi ko gets. And I was there. In-invite ako ng SMNI doon sa event na yun. Hindi ko pa alam yung mga krimen ni Kibuloy noon. At ang alam din natin, yan lang po ang debate na sinalihan ni PBBM kung saan napatunayan niya ang kanyang galing at nailatag niya ang plataforma. Ang huling alam din natin sa kay Pastor Kibuloy, yung SMNI, yan po ay nagkaroon ng tutok na coverage kay PBBM. Ang tawag po nila parang coverage of the frontrunner. Dahil alam naman natin na frontrunner si PBBM, talagang tinutukan nila ang kampanya ni PBBM. Kaya nga po ako, dahil umakit ako sa entablado ni PBBM, kahit saan po kami magpunta, nai-interview ng SMNI na embedded talaga sa kampanya. No, they're not embedded. Actually, sila nga yung nakulit daw. Sila nga daw yung nangulit na kung pwede sila yung mag-cover ng campaign ni PBBM. But even without SMNI, malakas si PBBM. You have an average 15 to 16 million loyalists who laging bumoboto para sa mga Marcos, kahit sinong Marcos ang tumakbo. That's around 15 to 16 million. Sagarin na natin 17 million, assuming. You have 17 million loyalists or potential voters. Tapos, meron ka pa mga bagong botante, yung mga bata na nakuha sa kampanya dahil sa TikTok or sa social media or what have you. Meron ka pa na mga bumoto lang dahil tumakbo si Bongbong Marcos. Merong mga ganun. Marami yung kaso nun. Nagparehistro lang sila dahil alam nilang tatakbo si PBBM. Merong ganung kaso, guys. And you yourself said, sabi mo, umakit ka sa entablado ng kampanya ni PBBM. And right now, isa ka sa mga bumabati ko sa kanya. So, balimbing ka rin. Base sa argumento ng mga kasama mong Duterte Balahura supporters, isa kang balimbing. Na hindi dapat pinagkakatiwalaan. At alam din natin na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang SMNI ang ginamit na tulay ng dating presidente para iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan. No, I would dispute that. I will dispute that with all of my heart and all of my mind. Hindi totoo yan. Hindi si SMNI ang naging tulay. Ang naging tulay ni PBBM ay yung mga individual content creators.
individual na content creators. Sa vloggers pa lang, napakadami na eh. Wala pa yung mga nasa TikTok. Wala pa yung mga grupo-grupo. Wala pa yung nasa Facebook. Kung tutuusin, si PBBM lang ang nangampanya na hindi gumamit ng mainstream media. In fact, mainstream media pa nga ang bumabati ko sa kanya. So, sino ang nagkarga kay PBBM? And I will say this with all the kapal ng mukha that I have. Mga vloggers ang kumarga sa kanya. You can dispute that. Pwede niyong sabihin na, hindi, mali ka, ganyan-ganyan, etc. etc. Pero sino ba nagtatanggol kay PBBM during that time on a regular basis? Kami. Nung binato yung BIR issue, yung estate tax, tinanong ko pa yung campaign, sabi ko, ano bang sagot dito? Sabi lang, wala pa eh. Sorry. Sabi ko, sige, ako na lang maghahanap ng sagot. O, di naghanap ako ng sagot. Vinlog ko yung sagot ko. Makita-kita ko na lang, after a few days, nandiyan na yung paliwanag ng tao dito. Ng campaign. I'm not taking credit. Hindi ko sinasabi na ako yung naging source nila. I'm not saying that. I'm just saying, bago pa lumabas yung sagot ng HQ, ng campaign, nakapaglabas na ako ng sagot. Sino na ikipagbardagulan sa social media? Kayo ba? Si SMNI ba? Hindi. Kaming mga vloggers, kaming mga nasa social media. Tapos sasabihin nyo si SMNI ang nagkarga. Oh my God, that's an insult to every vlogger na kumarga kay PBBM. Promise. Ako sa inyo. Visit kayo. Sa pamamagitan ng kanyang programa, Nagikan sa Maksa. Yan naman po talaga ay naging programa ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, nung siya ay mayor pa. At maniwala kayo hindi, yung programang yan dati ay nasa ABS-CBN local ng Davao City. And finally, alam din natin na dito sa SMNI, nung tinanggalan ng confidential fund si Sara, dyan po nagalit ang Presidente Rodrigo Duterte at tinawag ng Kongreso ang pinakakurap sa lahat ng institusyon, dahilan ngayon para gumalaw ang Kamara in defense of Speaker Romualdez at yun nga po, nagpasa sila ng resolusyon para i-revoke ang prangkisa ng SMNI na naging basehan naman ngayon ng National Telecommunications Commission para indefinitely suspend ang prangkisa ng SMNI. So nawala po sa ere ang SMNI dahil sa reklamo ng mga kongresista, unang-una, yung sinabi ni PRRD na pinakakurap ang Kongreso at pangalawa, yun nga pong sinabi ni Ka Eric sa programang Laban ng Masa na kung totoo nga ba na 1.7 billion na ang nagagasta ng speaker para sa kanyang mga biyahe na naging dahilan nga para magkaroon ng congressional hearing, ma-cite in contempt si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric at ngayon po maging dahilan para mawala na nga ang prangkisa ng SMNI. Kung isusuma total natin ang mga nalalaman natin kay Pastor Kibuloy, alam natin ang mga sumusunod. Una-una, siya po talaga ay matinding kaibigan at supporter ni PRRD. Pangalawa, siya po ay isang politically influential religious leader. Not really. Dahil meron siyang mga tagapagsunod. Sinasabi nila 7 million, may nagsasabi mga 1 million lang yan, pero matindi po yan. Dahil ang estimate ng support base ng Iglesia ni Cristo ay 3 million. Pangatlo, alam din natin na bukod dito sa political clout ni Pastor Kibuloy, siya rin ay merong SMNI na pinagkatiwalaan ng tao, lalong-lalo na ng huling eleksyon ng 2022 dahil bongga ang kanyang mga debate at ang kanyang mga panelists talaga naman pong may utak. Hindi yung mga mamamahayag
na pangiti-ngiti at nakikilala lang dahil sa kanilang itsura. Utak at tunay na mga tanong ang tinanong sa mga kandidato. Except for Ngayon, one. alam din naman natin na ang Presidente Duterte kinilala ng marami dahil nga po sa kanyang independenteng foreign policy, kaibigan ng lahat at hindi po siya kalaban ng kahit sino man. Pero yan po ay naging dahilan para itaguyod niya ang soberenya ng mga Pilipinas at sabihin sa mga Amerikano, hindi nyo kami po pwedeng diktahan. Hindi. Mali. Hindi siya kaibigan ng lahat. Galit siya sa Western world eh. Galit siya sa America, galit siya sa Europe, galit siya sa kung saan. Ang friends lang niya, actually, during the time of PRRD, we are friends to Russia and China. And enemies to everyone. Medyo low-key lang yon. Low-key enemy to everyone, but friends to China. At dahilan din kung bakit ang sabi ng Presidente, dahil pinatay nyo kami nung panahon na tayo naggera, dahil alam natin na ginagamit nyo lang ang Pilipinas para maging unsinkable aircraft carrier sa inyong mga military adventurism. Titigil ko yan. Kamuntik na nga niyang paalisin ang VFA. At siya po ay lumapit sa kapitbahay ng China para sa pamumuhunan, para sa kalakalan, at para maging matalik na kaibigan. At alam natin yan, galit na galit din ang mga Amerikano kay Duterte. Dahilan nga talaga na talagang wow, tuwan-tuwa sila natapos ng termino ni Presidente Duterte at ngayon naman po, sigurado po ako, binabantayan nila si Sara Duterte. At ang alam niyo mga kotsero, yung si Digong galit sa mga Amerikano. Lumipas na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi noong 2021, he could have expressed his animosity to the Americans in a much stronger way noong 2021. Nung pinapa-cancel na niya yung VFA. Ano nangyari? Wala. Pinagpatuloy niya yung VFA. Pwede na sana yun eh. Diba? Kung galit ka talaga sa mga Kano, stop na VFA. Ginagawa nyo lang kaming unsinkable ship eh. Wala ng VFA. Cancel na yan. Eh hindi. Anong ginawa niya noong 2021? Wala. Nireinstate niya ang VFA. Ano pa? Secretly, and I know this as a fact, secretly, nakikipagtrabaho siya sa mga Amerikano. According to my source. Hindi diretso sa kanya, but as very close and special associate. Tigilan niyo yung pambobola sa amin. Ginagawa niyo yung tanga mga Pilipino. Kung talagang galit siya sa West dahil pinagpapatay mga Pilipino, gagawing unsinkable ship, etc., dapat kinancel na yung VFA. Kaso hindi eh. Hindi niya nilayasan ng VFA eh. Gilan nyo kami. tingin ko naman po, ina-assess nila kung magiging equaling banta ang Sara Duterte gaya ng banta ng Amerika. So ngayon Hindi. Ang magiging banta ngayon sa Pilipinas, si China, na most probably makikialam sa eleksyon natin. patagnitag ninyo yan, si Kibuloy naging importante lang naman dahil kinikilala siya sa isa sa pinakamalapit na kaibigan at supporter ni Presidente Duterte. At dahil po dyan, talagang pinasarang SMNI una-una para mawalan ng boses ang dating presidente. Dahil nga wala na siyang gikan sa masa. Linggo-linggo naman halos nagpe-press con. Tigilan ako. Ngayon, regular press briefing na lamang sa Davao. Na May press briefing ka pa rin. Yung inaabangan ng taong bayan na gikan sa masa. At dahil dyan, hindi natin po pwede baliwalain yung mga nasabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe nung kailan lamang. Unang-una, nagalit din sa kanyang Amerika dahil galit ang Amerika dun sa kanyang matalik na kaibigan ng Duterte. Ito na. In fact, ang paniniwala ni Pastor Kibuloy, kaya lang naman nagalit sa kanyang mga Amerikano dahil nga napakalapit niyang kaibigan at aliado ni Presidente Duterte. Pangalawa, nasa ng ebidensya laban sa kanya
Noong 2018, na-dismiss ng hukumang Amerikano ang mga kaso laban sa kanya. Kasama na po yan yung allegation ng human trafficking at saka No, it's not dismissed. sexual harassment. No, it's not dismissed kasi wala pang kaso. Wala pang kaso yun. Sa States, 2018, wala pa. 2021, final yung kaso. 2021 pa, nag-issue ng indictment sa kanya. Yun Yes, yung kaso. wala sa Amerika si Kibuloy. Pero alam naman natin ang nangyari kay Mark Jimenez. Kapag wanted ka sa Amerika, automatic na nagre-request na extradition. Bakit hindi nangyari yon? Bakit hanggang ngayon, 2024, walang request for extradition? At bakit hanggang ngayon, wala pang ebidensya na pipresenta ang mga Amerikano? You know why? Tatry ko sagutin yan. Mamaya. Sige. Well, pagtagnain natin yung nangyari noong 2018 at saka yung kaso na sinampa ng 2021 hanggang 2024, wala pang nangyari. Kung siguro na-dismiss yung kaso sa 2018 dahil ito po ay dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi rin umuusad ang kaso na sinampa ng 2021 dahil kulang din sa ebidensya, dahilan kung bakit hindi pa hinihingi ng mga Amerikano ang extradition ni Kibuloy. Mali. It's wrong. Alam niyo kung bakit? Papakita ko sa inyo. Ako hindi ako abogado. At syempre, let's give the lawyer the respect he deserves. Pero alam niyo mga kutsero, alam niyo kung bakit wala pa ring hearing hanggang ngayon? Kasi simula nung final yung kaso, nagre-request ng continuance yung side ng mga abogado, yung 20 lawyers ni Kibulok. Una, December 10, 2022. U.S. Court moves Kibuloy's trial date to 2024. Anong sinabi? Ito sinabi. The judge overseeing the case last month issued a ruling that delayed the trial to March 19, 2024. Yan ang sinabi ng U.S. District Attorney ng California. Bakit? Kasi, ito yung dahilan. Napakita ko sa inyo. The decision came after 5 of Kibuloy's co-defendants, Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses, submitted a request for continuance of the trial date, invoking provisions in the U.S. Speedy Trial Act. Ano bang ibig sabihin ng continuance? Give us time. Bigyan niyo po kami ng oras para mag-gather ng aming depensa. Ito yung dahilan nila kung bakit sila pinagbigyan. The ends of justice served by the continuance outweigh the best interest of the public and the defendants in a speedy trial. Ang sabi, pakidelay lang ho natin ng konti. Bakit? Kasi para makakuha tayo ng tunay na hustisya. Bakit? Para hindi ho namin mamamadali ang pagkuha ng aming depensa, paggawa ng aming depensa. Kasi pag minadali nyo kami, baka magkaroon ng miscarriage of justice. Bakit? Ba't magkakaroon ng miscarriage of justice? Kasi sobrang unusual and complex yung ating kaso. Tapos napakarami ng mga defendants, ang dami nung kinasuhan. So it is unreasonable, hindi tama na madaliin itong kaso na to. Sabi ng abogado nila. So kapag pag hindi niyo kami pinagbigyan ng continuance o hindi niyo dinelay ang aming hearing, wala kaming reasonable time para makapag-prepare. At alamin ang aming mga depensa. So kung pwede po, paki-move to from March 21, 2023 to March 19, 2024. Imagine, 2021 ka nag-file ng kaso. Naghahanda ka pa rin. 2023 na. Yan. Yan yung una. Yan yung una. Tapos, pangalawa, eto. Nag-request pa ulit ng reschedule ng trial, yung parte ni Kibulok.
Anong sinabi ni Kibulok? Nag-request uli sila. The US District Court, kailan to? December 14, 2023. The US District Court for the Central District of California granted the request of Kibuloy's camp for additional time to allow them to thoroughly study the charges so that their legal team can effectively respond to them. Ano uli yung dahilan? Acknowledge the unusual and complex nature of this case. Same argument nung nakaraan. Same. Failure to grant the continuance would likely make a continuation of the proceeding impossible or result in a miscarriage of justice. Delaying tactics. Delaying tactics. So, from March 19, 2024, dapat this month na to eh. Dinelay uli nila ng November 2024. So bakit hindi nagkakaroon ng hearing? Hindi ho dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil nagre-request, sinong may kulang na ebidensya? Yung parte ni Kibuloy. Wala silang ebidensya para maipanlaban, maipambato doon sa inaakusahan ng District Attorney ng Amerika. Bakit hindi pa humihingi ng extradition treaty? Hindi pa kailangan humarap ni Kibuloy sa states eh. Wala pang hearing eh. Di pa nga yata nag-a-arraignment eh. Pero isa siya sa mga defendants. Kasama siya dun. So, expect natin mga kotsero na sometime in November, November 5, 2024, na-reschedule. So, sometime between October and November, or probably siguro later half of 2024, sometime in July to October, magre-request na ng extradition ang Amerika. Kaya ngayon inuunahan nila ni Kibulok. Inuunahan nila Kibulok yung pag-request ng extradition. Gusto nilang palabasin na this is all political. Gusto lang siraan kasi kaibigan ni Digong para masira ang chances ni Sara sa 2028, etc. etc. Yun lang yun. See kung paano tayo inuuto lahat. Ngayon ang sasabihin ng mga Amerikano, harapin ang mga kaso sa Amerika. Sino bang hindi nagsusulong na ipakita ang ebidensya? Di ba mga Amerikano din? At yun nga, isipin ninyo. Request kayo ng request. Si Mark Jimenez, ang kanyang kasalanan lamang ay illegal campaign contribution sa mga Clintons. And yet, ang bilis. Matapos ang eleksyon, kaso kaagad, extradition kaagad si Mark Jimenez, trial kaagad sa Amerika, napulong siya, uwi si Mark Jimenez. Bakit hindi ganyan ang proseso laban kay Pastor Kibuloy? Parang ngayon si Kibuloy kung bakit. Malakas talaga ang ebidensya nila laban kay Pastor Kibuloy. So ano po ang aking conclusion? Well, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pastor Kibuloy at mukhang meron pong katotohanan. Meron pong witch hunt laban sa kanyang mga Amerikano dahil banta sa mga Amerikano si Presidente Duterte at siya ay kinikilalang pinakamalapit na aliado at supporter na nagbigay pa ng boses si Presidente Duterte. Ginagawa talaga tayong Pangalawa, guys. mahina siguro ang kaso kaya hanggang ngayon hindi man lang rin-request ang kanyang extradition. Mahina yung kaso. Pangatlo, defense. yung mga ebidensya na pinapakita ngayon ni Senator Ontiveros, yan po ay mga dati na nagreklamo. Yung babae na allegedly siya ay linapastanganan ni Pastor Kibuloy, nagdemanda na po yan sa Davao ng kriminal. Na-dismiss po. Sa fiscal. Itong alias Ray na nagsalita na naman ngayon na di umano lumabas sa kingdom sa Prayer Mountain si Pastor Kibuloy. Hindi niya nilinaw, di ba? Na-dismiss ng fiscal. Hindi po na-dismiss ng korte. Na-dismiss po ng fiscal. Kaya nga may apila ngayon, motion to review sa ating DOJ para pag-aralan kung meron bang pagkakamali yung fiscal. Si Pastor Kibuloy kasama si dating Presidente Duterte at si Inday Sara na bitbit ang mga baril. Hello, sa tanda ba naman ni Presidente Duterte, siya pa magbibitbit ang baril at sa dami naman ng bodyguard ng mga Duterte, sila pa magbibitbit ang baril. So pero what? alias Ray, ay nako, bago pa po nagkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy,
At matapos magkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy, sa kanyang live interview, panay ang puri niya kay Pastor Kibuloy. So anong masasabi natin kay alias Ray? Sinungaling. At yung babae naman na pinresenta ni Senator Antivirus, sinungaling din dahil na-dismiss ang kaso niya ng piskalya. Ayun, dun sinabi sa piskal. Paano mo nasabing sinungaling? May ebidensya ka para sabing sinungaling? Kasi hindi porke pumupuri noon, ibig sabihin sinungaling na. Kayo nga pumupuri kayo kay presidente noon eh. Ngayon hindi na, so sinungaling din kayo. Nag-apila siya sa DOJ at ngayon tumakbo sa Senado para magkaroon ng trial by publicity. Hindi ko po pwedeng depensahan na walang ebidensya laban kay Pastor Kibuloy dahil hindi ko pa nakikita ang mga ebidensya. Wala pong nakakaalam sa atin kung meron ng ebidensya o wala. Ang alam ko lang, kung malakas ang ebidensya, dapat na ihain na ang kaso at dapat siya na-extradite na. Pero dahil nga po hindi umusad, parang naniniwala ko sa mga sinasabi ni Pastor Kibuloy na wanted siya dahil sa kanyang suporta kay Presidente Duterte Ang at babaw. dahil nga po yung sa international political conflict between China and the US. Diyos ko. Yan po yan eh. Yung girian ng Amerika at ng Amerikano at dahil ang tingin nila si Duterte at ang kanyang mga kaalyado ay pro-China at anti-US. At pangalawa, Ang hirap sundan nito ni siyempre po, attorney. bukod dun sa political na anyo ng mga bintang sa kanya bilang kaalyado ni Presidente Duterte, hindi mo rin maaalis na yung kanyang pinagdadaanan ngayon ay talagang witch hunt para sirain ang kanyang Kingdom of Jesus Christ, para mawala ng tiwala sa kanya ang kanyang mga tagasunod sa kanyang simbahan, at para nga po tuluyan ng masira ang kanyang pangalan. Otherwise, dapat tinuloy na ang proseso ng paglilitis. Pero, gaya ng sinabi ko po hindi ko alam po ng ebidensya, nagtataka lang ako kung bakit mga Amerikano na yan, kung malakas ang ebidensya, matagal na dapat na itinuloy ang paglilitis. Pero ang katotohanan po, sangayon sa mga abogado nga ni Pastor Kibuloy, ang Amerika pa ang palaging nagpapapostpone ng trial. Bakit? Dahil nga po gaya ng nangyari noong 2018 na binasura ang kaso laban kay Pastor Kibuloy, pwede rin po mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Base dun sa kaso na isinampa ng 2021. So paano ngayon yan? Bistado sila dun sa huli. Sino ba nagpapamove? Ayan Defendants eh. Sino ba yung defendants? Yung kinasuhan. Yung defendants, yung kinasuhan. Nagpa-move sila. Tapos, nagpa-move ulit noong December 2023. Nagpa-move uli sila. Sino nagpapa-move? Tanungin niyo yung abogado na nasa States. Huwag yun dito sa Pinas. Alam naman natin sa sa Pinas si Attorney Topacio, ang representante niya. Hindi ko alam kung ano nangyayaring usapan sa kanila. Basta, titignan ko lang yung balita. Diba? Yan lang naman. Sa akin, simple lang naman yan eh. Kung wala talaga siyang kasalanan, o di lumutang na siya. So maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Right, God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?